Ating lang is dito ay yung Goodyear na 20W50. Bali 2 liters po yung gagamitin natin dito. At 1 liter sa makina at 1.25 ml dun sa may oil cooler. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin for Gameland. Sa mga nagtatanong, nasa 2.5 po yung pagkabili natin dito. Kasama na po yung shipping fee. At meron po kayong 3 variants na pagpipilian. At shoutout nga pala sa mga kasama ko na si Mark, Raymond at si Dongdong Hilario na mga bayo ko. Tara, mag-unboxing muna tayo ng oil cooler. Pagkatapos na nga natin man-unboxing mga sir, ay ganito po yung bubungad na mga accessories niya. Ito po yung oil cooler mga sir. Tapos ito naman po yung ilalagay natin sa engine natin, yung pangtakip sa pinag-change oilan natin sa gilid. Tapos ito naman po yung syringe and then yung tools and hose. Kasama na rin po dyan yung manual guide niya. And then ito naman po yung mga bolts and banjo bolts. Tapos yung pang bracket sa may chassis. And then ito naman po yung oil hose niya, may mahaba po, tapos dalawang medyo maliit na oil hose dito. So dyan po natin idudugtong yung oil filter natin dito mga sir. Tapos ito naman po yung 8 rows na oil cooler natin. So silver B po yung pinili natin dito mga sir, at talagang napakaganda. So hindi ko na po pinili yung kulay black kasi mas maganda po kasi yung silver para pansinin talaga at talagang halatang may oil cooler ka. Kasi kapag black parang hindi ko trip yung kulay, pero depende na lang po yan sa pipiliin ninyo. Tapos ito po yung manual guide nya. So kailangan po ganito po yung pagkakabit natin. Kahit tignan nga po natin dito sa may mga reviews, yan, pwede nyo pong i-check dyan yung reviews at kung paano po nila kinabit. Ayan, pwede po ito sa mga Rusi, kahit ano po mga sir, basta universal po at nasa gilid po yung pinag-change oilan ninyo. So yan po yung itsura nya. Ayan, napakaganda po mga sir at talagang marami nang bumili. At paalala ko lang mga sir, hindi po ito plug and play dahil meron po tayong gagawing DIY bracket para malagay po natin siya dun sa may pinagkakapitan ng sidecar dito, yung malaking butas, para mas matibay po yung pagkaka-install natin. Kahit matagtag po ay hindi po ito umuuga-uga. So ayan po yung pagkaka-install nila. So sa ibang mga motor ay plug and play lang po ito. At i-drain na nga po natin yung langis natin dito at isasabay na po natin siya sa change oil. So ito po yung stock na cap natin dito. Ayan, tatanggalin na rin natin yung banjo bolt dito sa may aftermarket na kasama ng oil cooler natin. Tapos ito po yung tools niya na pang grinder. So ilalagay muna natin ito, titignan muna natin kung magpipit nga po ba yung oil cap natin dito mga sir. Kailangan nga po patayo yung pagkakabit natin dito sa may paglalagyan ng oil hose natin. Kasi kapag patagilid po yan na nakahiga, pangit po tignan
at mahirapan po tayong install yung oil hose natin dito mga sir. So dito nga mga sir, dinoble check po namin yung mga pictures sa reviews. So ganun po dapat yung pagkaka-install natin. At nung nasagad na nga nating maigpitan yung oil cap dito, ganito po yung itsura niya. So meron po tayong gagawin dito na pinagbabawal na technique. So kukunin po natin yung oil seal ng genuine oil cap natin, tapos ilalagay po natin dito sa may aftermarket na oil cap para pumantay po yan dun sa may paglalagyan natin mamaya ng oil hose. So ganito po yung ginawa nating pinagbabawal na technique. Ayan, so mas maganda po patapusin nyo po itong video para hindi po kayo mahirapan na mag-install, para alam nyo po yung gagawin dito mga sir. Mahirap po kasi kapag hindi po ninyo pinulwatch yung video natin, ay mamaya po meron po kayong nakaligtaan na part dito sa video natin at hindi nyo po alam yung gagawin ninyo. Baka magkamali po kayo at masira po yung oil cooler natin dito. So ganito po dapat yung magiging itsura ng oil cap natin. Nakatayo po yung dalawang malaking butas dyan mga sir. Ayan, yung panglalagyanan ng tools natin dapat nakapahalang po siya. At dito nga mga sir, install na po natin yung oil cooler natin. So unahin muna natin install yung bracket dito sa baba ng chassis. So ilalagay muna natin yung dalawang tornilyo dyan, tapos yung panglock na bracket dito. At mamaya na nga po natin install yung pang bracket sa taas. Mamaya po mag-DIY po tayo at ipapakita po natin na hindi po pwede yung bracket dito sa may taas ng chassis natin. At ito nga po yung gagamitin nating DIY bracket. So gagamit po tayo ng flat bar dito mga sir, at binutasan na po natin yan. So ito po yung kasama niyang bracket. So hindi po natin mailalagay itong bracket na kasama niya. So kailangan po talagang mag DIY. So ganito po yung itsura niya mga sir. So ito pang takip po ito dun sa may battery cover. So yan po, magtatansya na po tayo rito. Maglalagay na po tayo ng guide kung gaano po kahaba yung gagrinderin natin at yung huhulmain nating bracket dito mga sir. So yan, kumuha lang po kayo ng martilyo at mano-mano po nating ibebend yung flat bar na gagawin nating DIY bracket dito. At dito nga mga sir, lagi po tayong magmamano-mano na magsusukat dito mga sir, hanggang sa ma-perfect po natin yung pagkakabend natin ng bracket dito, para hindi po umaalog yan at hindi po siya natatagtag kapag may mga lubak-lubak po tayong nadadaan. At pagkatapos nga po niyan mga sir, ay babarinahin na po natin yung kabilang dulo nito. So dalawang butas po dapat yung magkabilaan dito mga sir, para meron pong paglalagyan ng tornilyo dito para mailalak po natin siya ng maayos. In audio. At dito nga mga sir, ay isusukat po natin ulit yan, tapos magbe-bend po ulit tayo rito hanggang sa ma-perfect po natin. So medyo matagal din po yung pagkakabend natin dito. Tapos gagamit rin po tayo ng 6x20 na
bolts dito. So yung set na po yung bilhin ninyo. Tapos ganito na po yung magiging itsura ng bracket natin. So screenshot nyo na lang po yan para meron po kayong pattern at guide kung paano po natin siya binend. At ilalagay na nga po natin siya dito sa may chassis natin. Doon po sa may pagitan ng butas dito mga sir. So yung binili po nating bolts ay 6x20. So ulitin ko lang po mga sir para po dito yan sa hang nya dito sa may oil cooler. At papasok nga po yan dito sa may bracket natin na magkabilaan. Tapos yung butas naman po dito sa may chassis ay yun po yung ilalagay natin yung mahabang bolts dito. So higpitan lang po natin yan at dapat nga po na hindi po umuga-uga yan mga sir. At pagkatapos nga nyan mga sir ay dito naman yung lalagyan natin ng bolts dito. So kailangan nga po may spacer po yan para hindi po papasok yung pinakaulo ng bolts dito mga sir. At higpitan na rin po natin yan dito sa may kabila. At ganito na po yung magiging itsura niya mga sir. So hindi na po siya umuuga-uga. So mas maganda po na ganito po yung gawin ninyo para sa safety ng oil cooler ninyo at dun sa may motor natin. Tapos ito naman na po yung oil filter natin and then yung dalawang oil hose natin. So i-assemble muna natin ito mga sir. At pagkatapos nga nyan mga sir ay kumuha lang po kayo ng open wrench tapos higpitan na po natin yung nut nya dito mga sir para wala pong tatagas na langis dito sa oil hose natin. At pagkatapos nga po nyan mga sir ay ilalagay muna natin itong banjo bolt. I-install na rin natin itong oil hose natin para matansya po natin yung tamang posisyon ng oil hose dito. Mamaya po tatanggalin din natin yan dahil magre-refill po tayo ng langis dito. Paalala ko lang mga sir, yung sa kaliwa po ng oil cooler natin dito, yung ilalagay po ninyong oil hose dyan, yung merong oil filter dito kasi pababa po yan mga sir para po napipilter po yung langis natin dito. Tapos yung mahaba naman po ay nasa kanan naman po ng oil filter na naka-install dito mga sir. So kahit baliktaran po yung pagkakalagay po natin dito sa oil cap nya mga sir. So dapat po tama yung pagkaka-install natin dito mga sir. So yung pababa po dyan ay yung may mahabang bakal po dito sa ilalim niya mga sir. So ito po yung pababa. Baka magkamali po kayo ng pagkaka-install at baka mabaliktad po ninyo yung pagkakalagay dito. So i-double check nyo na lang po mga sir. Tapos higpitan na po natin yung mga banjo bolt dito. Kapag nakuha na nga natin yung tamang posisyon nung nasa ilalim mga sir ay kakalagin na natin yung nasa left side na oil hose dito. Tapos maglalagay na po tayo ng 125 ml na langis dito sa oil cooler natin mga sir. So gagamitin po natin yung kasamang syringe dito na may kasamang hose. So i-double check nyo na lang po yung pagkakalagay natin dito mga sir. So meron po kayong makikitang number dito sa may syringe. So ipag-plus nyo na lang po yan mga sir. At lagyan na po natin ng langis dito.
pagkatapos nga nyan mga sir ay magre-refill na rin tayo ng langis dito sa may makina natin. So 1 liter din po yung ilalagay natin dito. In audio. At pagkatapos nga po nating maripilan nito mga sir ay papainitin natin yung motor at magte-test drive muna tayo kung iinit yung oil cooler natin. At i-double check po natin kung may tumatagas nga pong mga langis dito sa ilalim at dun sa may mga iba pang part ng oil cooler natin dito. At i-double check nga po natin kung sumasayad nga po yung oil cooler natin dito sa may tapaludo. So yan po, hindi naman po siya sumasayad. So ang gagawin na lang natin in the future mga sir ay papatasin na lang natin ulit yung shock natin dito, tapos papatigasin po natin yung shock natin. Maglalagay na lang po ako ng bushing dito at dadagdagan natin ng langis para in case na may mga malalalim pong lubak kapag nag long ride tayo ay hindi po tatama yung tapaludo natin sa oil cooler, bilang safety na rin sa motor natin dito mga sir, para maiwasan po natin yung aberya dito at maiwasan po natin yung pagkasira din ng mga pyesa natin. At itetest drive nga po natin yung Honda TMX 125 Alpha natin kung iinit nga po yung oil cooler. Kapag uminit po yung oil cooler natin dito ay ibig sabihin po mga sir, nagsisirculate po yung langis natin dito at napakalaking tulong po ng oil cooler natin dito. Ano tulong kayo? Ha? Wala naman kumakas. Uminit siya. Pag uminit siya, nagkuna yan. Oo nga, no, uminit siya. Work niya. Ibig sabihin, nagsisirculate yung langis, no? Uminit siya, ne. Kasi pag hindi uminit to, hindi umikot yung langis, ne. And minute din yung hose dito. Pati itong kanya filter. Yung ano. Goods yan, goods. At puputulin na rin pala natin yung sobrang haba ng bolts dito mga sir, para kapag nalubak po tayo ay hindi po tatama yung bolts natin dito sa may tapaludo. 3 days later. So after 3 days nga mga sir ay meron tayong na-encounter na problema dito sa oil cooler natin. So yung ginawa natin dito mga sir nung in-install natin yung sa ilalim, ayan, 'di ba dalawang oil seal yung nilagay natin. So tumagas yung langis at yung isang rubber ay nahiwalay siya. So hindi po nag-fit. So ang ginawa namin, bumili ako nung genuine na oil seal ng Honda at yun po yung kinabit namin. Kasi yung oil seal po ng aftermarket na to ay manipis. So yung sa Honda medyo makapal po siya. So kailangan po ganito po yung magiging itsura niya, nakatayo po yung dalawang banjo bolt dito. Ganyan po dapat yung magiging posisyon niya. So ganito naman na po yung naging itsura niya mga sir. At naglagay na lang po tayo ng cable tie dito. So may bibili na lang ako na metal clip para malinis po siyang tignan. So yan, ang ginawa namin dito, itong kaliwang oil cooler, yung oil hose niya, pinaganyan po namin. Ayan. Tapos ito yung oil filter niya. Ayan, para hindi po spaghetti tignan. Tapos dito po sa kabila, ayan, pinasok po namin siya dito. Ayan, pinaloob po namin siya para mas malinis pong tignan. Kasi dito po namin pinadaan yan at talagang magulo. At nakapix na po yan mga sir. At hindi naman na po sagabal yan dito. So okay naman po siya kapag ka nagdadrive kasi malayo naman. Ayan, malayo naman po siya. Tsaka pagka naka sidecar kayo mga sir, hindi nyo po malalagay itong oil cooler. Kaya mas maganda po na naka-single po kayo. So ito po kasing motor natin ay naka-single lang naman at wala naman pong sidecar ito. At pinang-long ride ko po kasi siya. So kapag hindi po uminit pala itong oil cooler ninyo, hindi po nag-circulate yung langis dyan. Ayan, so tagalugin ko lang, no, oil cooler, pampalamig po yan ng langis. Kaya mas maganda po kapag meron kayong ganito. Sa mga Raider, ayan yung mga old model na Raider, meron po silang mga oil cooler na malilit. Tapos yung mga bago ngayon, malalaki na yung oil cooler nila. And then pininturahan na rin pala natin yung DIY bracket dito.
Ayan. So ganito na po yung naging itsura niya. Napakaganda po tignan. Maglo-lowered po kayo. Yung saktuan lang po, tapos patigasin nyo na lang dito. Maglalagay po tayo ng bushing siguro dito para tumigas po yung rebound niya, kasi nung nasasaldak po ako medyo tumatama siya dito. So hindi naman po nasira yung oil cooler natin, okay naman siya. Sa mga gustong bumili, meron po tayong iwan na link dyan sa pin comment, at bilhin nyo na po yan, no, habang naka-sale. So kapag kakinlik nyo po yan, direkta na po kayong pupunta dyan sa Shopee, at wala na po kayong ads na mga ikiklik-klik. So hindi na po namin kayo pinapahirapan, rekta Shopee na po yan. Hindi po katulad sa mga ibang content creator, pinapahirapan pa nila yung mga viewers nila. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin sa pag-install ng oil cooler. Ayan, sa mga nag-request po nito, shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. Ayan, sa mga gusto pang matuto, meron po akong mga video vlog tutorial dyan. Ayan, naka-hydraulic na rin po ito, at naka-front disc brake na rin po tayo. So mapapanood nyo po yung mga tutorial natin dyan, at mga sound check natin ng mga tambucho. At kung may mga gusto pa po kayong ipagawa, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section, at try po nating gawan ng tutorial yan. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin sa pag-install ng oil cooler. Wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi po kayong updated. And thanks for watching. Goodbye. I know gold is not enough.